Ayaw nyo na po yun, mamaya na lang po. Siyempre, grabe. Idol ko po kayo. Crush mo ba si Eds? Or naging crush mo ba si Eds? Uy! Ayun, shoutout guys. Muli, welcome to my YouTube channel. Ito po si Kuya Julay, ang inyong katugang, ang inyong kalingap na muling buwabati po sa inyo ng magandang araw, magandang gabi. Saang sulok man po tayo ng mundo naroon. At sa araw na ito, meron po tayong panibagong vlog. Pag-usapan po natin, ito pong patungkol kay Beyonce at saka po kay Kalingap Edo. Dahil dito po sa episode na ito, talagang booking po yung dalawa rito. Talagang magaling magtanong si Kalingap Rab, mga kababayan po natin. At marami tayo ditong malalaman at umamin po sila. So pag-usapan po natin yan maya-maya ng konti. Pero bago po yun, konting paalala po si Kuya Julay. Baka sakaling meron pa po ditong hindi nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag natin kalimutan. Julay Paunil. Tapos pakipindot lang po yung notification bell button para lagi po tayong updated sa aking mga video upload. Tapos yung ating Facebook page po, Julay Paunil 2.0. Pwede po nating i-follow, pwedeng i-like at saka po i-share yung mga upload po natin dyan. So maraming salamat po. Tapos sina Kuya Bal Santos Matubang, sina Kalingap Rab, sina Ate Edna Vlogs, Arowell of Malalag at saka po si Jabber Sniper. Supportahan din po natin. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ngayon, tuloy na po tayo. Pag-usapan na po natin. Ito pong episode ni Kalingap Rab patungkol po sa EDC. At marami po ditong highlight na gusto ko pong ipapanood po sa inyo. At gawan po natin ng maiksing reaction video po. At siyempre ho, para hindi na ho magdagal, umpisan na po natin. Ang pinaka-major subject po natin dito ay yung Calamansi Challenge. Ano po? Kaso nga lang po, bago natin puntahan po yon, meron po tayong patikim po muna. Tatlong clips po ito na kung saan ay masasabi nating nagpakilig na naman po sa ating mga viewers. Unahin po muna natin nung dumating po si Kalingap Edo po sa kanila, doon sa bahay ni Beyonce. At siyempre, nabanggit na naman po yung wifey, tapos na-tsempohan po na maglalaba. Tapos nagtangka rin po maglaba si Edo kaya tumulong at sinaway nga po ni Beyonce. Ito panoorin po natin. Tao po. Wifey. Grabe. Gandang umaga po. Grabe, mabisita po pala kayo. Sipag mo. Sabi ko baga sa'yo, baka magpunta kami dito. Sipag mo naman. Okay ka lang. Tingnan mo, baka magasmang na naman to. Tulungan na nga kita, ako naman. Papagod ka na naman. Hindi po. Ha? Mamaya na lang. Mamaya na. Ay, nako. Ano ba to? Ano ba to? Mga damit mo to. Ang dami mong labahan. Para kanina to. Kanina to. Kanina lahat. Ayaw nyo na po yun, mamaya na lang po. Sige na. Sige na po, alis na po dyan. Kaya po mga kababayan po natin, ay siyempre nga naman, kailangan pigilan. Kasi mamaya yung mahanap ni Kalingap Edo ay yung underwear ho, yung nilalaban po doon. Kaya marapat lamang pong pigilan po si Kalingap Eds. Isunod po natin, yung isa pa po. Dito po sa bahay ni Beyonce, napansin ni Kalingap Eds na marami siyang picture. Ito panoorin po natin. Ang dami ko yatang picture dito. Bahay na to. Bakit parang... Labo yung isa. Nakakatuwa naman yan. Tingnan. Sama na ako sa family picture. So yun po, mukhang kasama na po si Ed sa family picture po. Doon sa pamilya po ni Beyonce. Ngayon isa pa po, isingit din po natin ito. Nabanggit po ni Beyonce na parang idol niya si Kalingap Eds. Kaso nga lang po, hindi po yun ang gustong sagot po ni Kalingap Edo. Ito, panoorin po natin. Proud ako sa wifey ko. Ikaw, hindi ka ba proud sa akin? Sa iyong hobby? Siyempre, grabe. Siyempre po, sobrang proud. Bakit naman? Idol ko po kayo. Idol mo ako? Opo. Oo, ano eh. Gusto ko mahal. Hindi raw po idol ang gusto po ni Kalingap Eds. Ang gusto niya, mahal. Yun po ang gustong marinig po ni Kalingap Eds. So yun po ang natin, yun po ang pinaka-intro po natin dito sa episode natin sa ngayon. Ngayon punta na po natin yung Calamansi Challenge. Dahil dito po talagang maraming tayo dito, maraming malalaman. At saka umamin na. Yung mga question po nung nakaraan na ayaw pong sagutin, dito po nasagot. So umpisan po natin kung papayag ba sila na makipag-love team po sa iba.
Ito, panoorin po natin. Si Biancy po muna. Papayag ka ba na iba ang ka-love team mo? Tawa niya. Pero ano, depende pa rin po. Depende sa... Kay Kuya Balok, tapos sa'yo, Kuya Rod. Ay, grabe. So yan po, hindi raw po. Pero meron siyang pahabol. Depende raw. Siguro ang ibig niyang sabihin, kung sakasakaling sina Kuya Bal, sina Kalinga Prab, merong part ng pagbablog na dapat i-love team sa iba, parang game naman po si Biancy. Pero yung una niya pong sagot, talagang maliwanag na sinabi niya, hindi raw po. So ibig sabihin, mas komportable na po sa kay Kalingap Eds. So, Eds, kung sakaling ilalove team ka sa iba, papayag ka ba? Siguro kung love team lang naman, pwede. Pero hanggang doon lang. Pero kung personal, sa na totoo ako, parang siyempre parang ayoko. Pag sa totoong buhay, ano ba yung totoong buhay? Gusto niya si Biancy talaga. Grabe! So yan po, maliwanag. Sabi ni Eds dito, kung love team lang, pwede naman. Pero kung personal, o kaya parang seryoso, ayaw po ni Kalingap Eds. Ang gusto niyang seryosohin ay talagang si Biancy lang, sa madaling salita. Sana all. Ngayon puntahan na po natin yung matagal na pong alam ng mga viewers na ayaw pong aminin ni Biancy. Yung tanong po na totoo raw ba na meron siyang crush kay Eds noon pa man? Ito, panoorin po natin. Para kay Biancy, di ba? Noong nakaraan, di mo ito nasagot. Crush mo ba si Eds? Or naging crush mo ba si Eds? Uy! So, ayun po, maliwanag, umamin na po. Tumango po siya, sabay yung sulyap kay Eds at natatawa po siya. So, sa madaling salita, totoo po yung napanood po natin noon sa mga vlog ni Kalinga Prab na si Biancy, meron ho talagang crush kay Edo noon pa man. Ngayon puntahan naman po natin yung isa pang tanong. Na kung saan ito po kasi hindi ko alam kung nabanggit po ito. Pero normal po ito na kapag mga love team, may mga nag-i-sponsor na gusto nilang dalhin o kaya mag-date sila sa isang lugar, halimbawa sa Boracay. So may mga ganong instansya na talagang may mga planong pumunta. So ngayon po, naitanong din po dito kay Biancy at saka po kay Eds. Ito, panoorin po natin ang diretsang sagot po ni Biancy. Kung invite ka ni Eds na magbakasyon, kayong dalawa lang, may nag-sponsor, papayag ka ba? Hindi po. Grabe. So yan po, mabilis na sagot, hindi raw po. So dito po sagot ni Biancy, makita natin, yung respeto niya po nandoon. Yung bang walang usapang pailalim o kaya hindi alam nung nagbablog sa kanila. Talagang diretsang sinabi niya, hindi raw po. Bagamat alam ko po sa kalooban niya, gusto niya siyempre yon. Dahil ang mga kasama niya po ay walang ibang kundi si Eds. Kaso nga lang po, sa tingin ko kasi marespeto rin po ito si Biancy. So kaya ang sagot niya po, hindi. Siguro kung may mga kasama, tapos alam nang nagbablog sa kanila, palagay ko naman po, pwede naman po yun. Pwede na! Ngayon, isunod naman po natin, yung patungkol naman po sa pagkakaroon ng love team. Dahil naitanong po dito, kung meron raw bang magsusupport din sa kanila, kung sakasakaling walang love team. Ito, panoorin po natin yung kanilang sagot. May magsusuporta pa rin sa'yo kahit wala kang love team. Siguro po. Yun ko po. Di mo alam. Hindi ko po. Di mo masabi. Parang ganun. Ikaw, Eds, sa tingin mo, kung si Biancy walang ka-love team, sa tingin mo may masuporta sa kanya? May suporta pero hindi ganito kadami kasi syempre iba pa rin talaga pag may ay parang ganitong nabuong samahan. Community. Tama. Fan base. Oo, yung ganun. Kaysa pag isolo-solo kung vlog, mahirap. Totoo naman po yun. Meron naman. Kaso nga lang possible na hindi po ganun katindi, ganun ka-viral, ganun kadami ang magsusupport po sa kanila. Yan po ang nagagawa rin po ng love team. Na nakakatulong po kasi sa mga viewers. Maraming mga manonood na hinahanap din po yan. Ngayon punta naman po natin yung tanong ni Kalinga Prab. Kung sakasakaling nasa tamang edad na, papayag raw ba si Biancy magpaligaw kay Eds? Ito, panoorin po natin. And kung nasa tamang edad ka na, like 18 years old ka na, papayag ka bang magpaligaw? Kung sakaling may gustong manligaw sa'yo, alam ba, si Eds, ganyan. Kalamansi na po. Ha? Kalamansi! So ayun lang, medyo hindi tayo masyadong conforme doon sa sagot po ni Biancy po dito. Nagkalamansi po kasi siya. Na kung tutusin po natin, yung tanong ho ay napakasimple. Kung magpapaligaw, kung siya po ay nasa tamang edad na. Na kung saan, ito na po yung pinaka-formal. Kasi ngayon nga po na underage po siya, nakita natin, may konting lambingan po sila, nagpapakilig sa mga viewers natin. So siyempre ho, kapag po nasa edad na siya,
ay doon din po pupunta yan. Kaya nga po nagtataka tayo, bakit parang nagkalamansi po siya. Samantalang madaling sabihin naman na, oo naman, mas maganda nga yun kasi formal na yun, manliligaw na eh. 'Di ba? So hindi ko po alam kung hindi niya masyadong naintindihan po yung tanong po doon sa part na yon. Pero wag tayong mag-alala kasi meron pa pong kasunod. Tingnan po natin kung makakabawi po siya. Ang tanong naman po dito, applicable na applicable po dahil mga vlogger, may mga binablog na nagte-trending. Ang tanong po ni Rab, in the future, naisipan ni Beyonce na maging vlogger din? In the future, naisip mo ba na maging isang vlogger? And sa ngayon, gusto mo ba maging vlogger? Hindi. Ano po, siguro po kung ako po maging successful na po in the future, yung tutulong na lang po ako pero kahit walang po na vlog. Kahit hindi vlogger? Ay, grabe. Grabe ang mga sagot ni Beyonce. Nagulat ako. Parang, Yung sagot niya bro, parang hindi 17 years old. So ayun, maliwanag, hindi raw po. Sabi niya ho, pwede naman pong tumulong pero wala nang vlog. So dyan po sagutin ni Beyonce, sa palagay ko po, maraming hahanga po dyan. Dahil dito po natin makikita yung parang contentment doon sa tinutulong po sa kanya. Kung ano man po ang tinatamasa niya sa ngayon, tulong ng kalingap, tulong ng mga sponsors, sa tingin ko po, masaya po si Beyonce. Hindi na po siya naghahangad ng kung ano pa, o kaya ekstrang kita pa, dumami pa yung pagkikinabangin kung sakasakali magbabiral po sa pagbablog. So kahanga-hanga po yun. So tingnan po natin yung mga ganitong pananaw, kung ano po ang kakalabasan sa mga hinaharap. Siya ho ba ay magiging successful sa ganung pananaw or hindi? Pero ang masasabi ko lang po, mas hinahangaan ko po siya dahil lumalabas dito, tiwala po siya sa Team Kalingap. Nice. Kaya ang reaction ko po dito, the best po yan. Ano po? Ngayon punta naman po natin yung tanong ni Kalingap Rab sa kanila, kung hanggang kailan mag-i-stay po sa Kalingap. Ito, panoorin po natin. Ikaw, Eds, hanggang kailan ka ba mag-stay bilang isang kalingap, bilang isang part ng kalingap? Hanggat pwede, hanggat hindi niya ako pinapaalis. Hanggat may kalingap, hanggat kaya nating tumulong. Sabi, wala kang plano ba sariling community mo, ganyan? Mga ka-edo, gano'n. Siyempre, sa inyo rin naman ako galing eh. Saka nakakaya yung gano'n na mayo. Ako din po siguro ganun din po yung... Ganun din. Hanggat may kalingap din. Grabe, talagang pinahanga po tayo nila, ni na Edo at saka po ni Beyonce. Talagang hanggat merong kalingap, mag-i-stay po sila. Hanggat hindi pinapalis, mag-i-stay po sila sa Team Kalingap. Ngayon, punta naman po natin yung patungkol sa paglingap. Kasi nasa kalingap, di ba? Dahil dito po sa episode po na ito, mayroong natanggap si Beyonce. 60,000 pesos para sa kanyang savings. Panoorin po natin. Sir Leo, ang talagang napaka-generous na sponsor po ni Beyonce. Ito daw po ay para sa savings ni Beyonce. So, nasama niya naman po siya, di ba, pag nag-ano. So, ito po ay 60,000 pesos. Woo! Grabe! Tay, ikaw na po maghawak, tay. Kaya po mga kababayan po natin. Ganun po sa kalingap. Kapag ho siniswerte, nagpapakita ng respeto, nagugustuhan ng mga viewers, yung sponsor ho ay dumadami ng hindi inaasahan. Kaya congratulations po kay Beyonce sa pagkakaroon ho ng mga big time sponsor ng Team Kalingap at kita natin yung kanilang buhay ngayon ay unti-unting umuunlad po talaga. So sa kabuuan ho, itong episode na ito, masasabi natin, marami po tayong nalaman sa kanila. Yung dating hinihintay po natin na isasagot, ngayon po sinagot nila. So nabuking na po sa madaling salita. At siyempre ho, yung mga biyaya naman po na natanggap nila, nandyan. Pero siyempre ho, bago tayo tuloy magtapos, meron po tayong isa na pang-booking pa rin po kay Kalingap Eds. Dahil yung tatay niya po, nadulas ho, na si Kalingap Edo raw ho, ay laging nandoon sa kanila. Panoorin po natin. Pasensya na, Eds, at nakalimutan kitang mabanggit. Okay lang po. Kasi lagi ka naman nandito, kaya... Ibig sabihin, kahit off-cam, si Kalingap Edo, nagpupunta po sa kanila. Ang tanong, ano ho kaya ang ginagawa? So kayo na po ang bahala, pwede niyo pong i-comment po sa baba. So siguro po sa pamamagitan po niyan, pansamantala magpapaalam po muna tayo. Pero gaya po ng dati, meron lang po muna tayong isa-shoutout. Tapos maraming salamat din po sa aking mga kasaman sa COOS, Kalingap OFW Organic Sponsors. Sa inyo pong patuloy na pagsuporta po sa mga pabahay program ni na Kuya Bal Santos Matubang at saka po ni Kalingap Rab. Maraming salamat po sa inyo.
Tapos sa ating mga followers, masipag na sumusuporta po sa ating YouTube channel, sa ating Facebook page, maraming salamat po sa inyo, lalong-lalo na po yung mga hindi po nag-skip ng ads at saka po nag-share ng ating mga videos. Kung inyo po itong nagustuhan, pwede po nating i-share. So maraming salamat po. So muli, ito po si Kuya Julay, ang inyong katugang, ang inyong kalingap. Napansamantalang nagpapaalam po muna, kita-kita na lang tayo sa mga susunod ko pang vlog. Maraming salamat sa inyong walang samang pagsuporta po sa ating YouTube channel. Pagpalain nawa kayo ng Diyos, mabuhay tayong lahat. God bless. Bye-bye!